So it's funny, bago mag-brown out, dati walang abiso. Pero ngayon may abiso po, di ba? Sa social media, mamamatay yung o magkakaroon ng brown out para tayo ay makapaghula. Pero minsan, no, kadalasan po ang nangyayari, pag brown out na, ito ko lang pupunta ko sa page ng kooperatiba para malaman ng pag-isatip ng brown out. Pero ang hindi mo sabihin, kapag nagkaka-brown out, parang tumimigil yung tubo natin. Walang mga manood ng TV. Kung may baterya pa yung cellphone, pinakapag-cellphone pa rin. Pero kapag nagkaka-brown out, tila tumimigil ang mundo. No? Kasi wala kang gawa. Pero sa diyan na ito, alam niyo po ba ang mundo ay matagal ng balot ng pag-ibig? Mula pa sa unang kasalanan, inaagan at Eva, ang kasalanan ay nagdulot ng sakit, takot, at kamatayan. Ngunit kahit kailan, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan na sila ay manatili sa kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng pag-iliman, may liwanag na ibinawa sa ating pag-aaral, sa salita ng Diyos, at sa ating babasahin mamaya, at ating babalikan yung ating binasa noong nakaraang sinabi ni Propeta Isaias. Ang bayang umalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. So, yung parang nagkaroon ng brown out, hindi ka na puto mo, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, hindi mo alam kung ang aasikasohin mo. Nung biglang bumalik yung ilaw, nagkaroon ng liwanag, biglang nagkaroon ng kagalakan, nagkaroon bigla ng saya. Di ba? O yan, yung brown out na, may ilaw na, ang ganun ba? No? Parang nabuhay ka, nasiyahan ka, dahil yung brown out na wala nagkaroon bigla ng ilaw. At ang sabi sa atin ng Propeta Isaiah sa kanyang sulat, ang bayan lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng liwanag. At ang nakakatuwa dito, ang liwanag na binabanggit ni Propeta Isaiah ay walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating perpetuong tagapagligtas. Sa Isaiah chapter 9, nababasahin po namin mamaya, makikita natin ang isang makagulugang propesiya o hula na mas maliwanag pa doon or ngayon kaysa noon. At ito ay isang simpleng Isaiah. Pag-asa ng kasalukuyang pangako biyak para sa inyo. Now, kung pinipuksan lang yung mga Biblia sa Isaiah, tayo ay nangako sa nakaraan sa talata 8 at itinalayo sa Isaiah chapter 9. At ating iinan sa kabanata siya ang talata 2. Isaiah chapter 9 verse 2. So habang hinahanap po ninyo, ang sabi po ng English Standard Version, ang sabi po dito mamaya, nabasahin ko po sa Tagalog, ang sabi po ng Isaiah chapter 9 verse 2, ang sabi po sa English or ESV translation, ang sabi po dito ni Isaiah, the people who walk in the darkness have seen a great light. Those who dwell in a land of deep darkness, on them as light shone. Ang sabi sa Tagalog, nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong nanirahan sa lupaing balot ng kadiliman. So mapapansin po natin sa isang masusing pag-aaral noong nakaraan sa pagbasa po natin ng Isaiah chapter 8,
Noong nakaraan sa Isaiah chapter 8, ang sabi doon na ang mga Israelita ay nasa kadiliman. And same dito sa Isaiah chapter 9, mapapansin natin na nagsabi din ng propeta Isaiah na ang bahay niya tumatagal na lumalakad sa kadiliman ay makakita ng liwanag. Sa sumitan ko ang liwanag sa gitna ng madilim na buhay ng mga Israelita. Alam niyo po, ito yung paparehong bagay na sinasabi sa atin ng Biblia. Ating mamumuhayan ang isang realidad na tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko natin na sinasabi ng Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay bumaba mula sa langit dito sa lupa at siya po ay nagdala ng liwanag sa mundo. Tama po ba ang sinasabi ng Biblia? Ang ating Panginoon Jesucristo ay lumabalik sa mundo at siya ay nagdala ng liwanag sa mundo. Yan ay mababasa natin sa John chapter 1. John chapter 1, verse 9. Tingnan ang inyong mga Bible sa John chapter 1, verse 9. Okay, John chapter 1, verse 9. At po ang sabi ng Bible sa John chapter 1, verse 9. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Okay po siya ay magbigay ng ilaw sa lahat ng tao. But the problem here, pag binasa natin yung buong kabanata ng John chapter 1, siya po ay tinanggihan. Hindi siya tinanggap ng bayan kung saan siya naparoon. And in the whole context, makakansin natin na ang liwanag na dumating sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo, siya po ay tinanggihan ng buong mundo. Hindi siya tinanggap ng buong mundo. But again, ating makikita ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay hindi tinanggap ng lahat, merong mga ilan ang tumanggap ng liwanag na galing sa ating Panginoong Jesucristo. At kung ating titignan sa buong kasaysayan ng isang sinuko, at ayon sa mga pahayagan ng salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang liwanag ng sanlibutan ay dumating sa panahon na ang tao ay nasa kadiliman ng kasalanan. Yun ang purpose, yun ang kadahilanan kung bakit ang aming Panginoong Jesucristo ay napanito. Alam natin yung kasaysayan na nangyayari sa unang tao na nilikha ng Diyos. Alam natin ang nangyari kay Adam and Eve sa Genesis chapter 3 kung saan na Adam and Eve ay nagkasala laban sa Diyos. Alam natin kung nagkasala sa Adam and Eve nagkaroon ng sumpa. Doon pumasok ang sakit, doon pumasok ang paghihirap, doon pumasok ang kamatayan, doon pumasok ang kadiliman. Pero doon sa bahagi ng binanggit ng Diyos, meron siyang binanggit mo sa John chapter 3, babasahin niyo sa Genesis chapter 3, verses 15 and 16, na yung pinili ng babae ay dumating, ay dating upang kaniyang kapakan ang ulo ng ahas. At yun ay nakapapungkol doon sa pagliligtas na gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung ating babalakasin patuloy ang salita ng Diyos mula sa Genesis at tayo ay magbabasa ng Biblia doon sa Exodus, ating mababasa sa kasaysayan
na noong panahon na ang mga Israelita ay nasa pinakamatindi kadiliman ng kanilang pagkabihag. Okay, kung nabasa niyo sa inyong mga Biblia, na ang mga Israelita doon sa Egypt, doon sila ay nasa pinakamadilim na yugto ng kanilang pagkabihag sa Egypto, at sobrang hirap na kanilang nararanasan, sobrang pagpapahirap ang ginagawa sa kanila, at hindi lamang iyon dahil nais ng Diyos na palayanin ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nagsabi na siya ay magpapadala ng sampung salot. Bagaman hindi ito naranasan ng Israel dahil sila po ay iniligtas ng Panginoon, pero yung karanasan na sila ay nasa gitna ng mga salot na ipinadala ng Diyos, yun ay isang mga napakahirap na karanasan at sitwasyon daily. Pero doon sa sampung salot na iyon ay ipinadala ng Panginoon, ipinahilala ng Diyos ang isang napakaliwanag at napakagandang pangako ng Diyos patungkol doon sa tupa na ihahandog. Naalala ko ninyo doon sa kwento na upang sila ko ay hindi puntahan ng anghel ng kamatayan, kinakailangan sila ko ay maghandog ng hayop at yung dugo ng hayop na kinakailangan ilisik sa amba ng kanilang mga ketuan upang hindi sila puntahan ng anghel ng pamatayan. At iyon ay nakakatungkol, naglalarawan sa disipulo doon sa kaparating na liwanag na darating sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Dadaga doon sa Isaiah chapter 28 verse 16. Tingnan niyo po ang mga Bible sa Isaiah chapter 28 verse 16. Isaiah chapter 28 verse 16. Ito po ang sabi ng Biblia. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Naglalagay ako sa Zion ng batong panulukan. So yung batong panulukan na tinutukoy dito ay nakapatungkol sa pagdating ng hinirang ng Diyos. Pagdating ng Messiah, sa ating ng Bible, sabi ng sa salita ng Diyos, siya ang batong panulukan, subok, mahalaga, at mamatag na pundasyon. No? Ang magtiwala nito ay hindi bababayan. No, sa panahon na kung saan ang mga Israelita ay bulok na dahil sa kanilang kasalanan. And actually, hindi lamang sa panahon ito sila ay bulok na sa kasalanan. Mula nung mag-start na Adam and Eve, ang lahat ng tao ay nagpupulok na dahil sa kasalanan. Nangangamuhi ang kasalanan ng tao. So sa gitna ng pag-ibang ito dahil sa kasalanan ng tao, hindi rin makakang ng Diyos. Ito siya ang bagong pangyayari. Matibay, sa atin ng Biblia, siya ay masasandalan. Isang malapang ako kung sabi ng Jeremiah chapter 23. Jeremiah chapter 23 verse 5. Inakuhin nyo, Jeremiah chapter 23 verse 5. Nalalagap na ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang manurit na sanga. Sabi siya, ang aking Panginoong Diyos, si Yahweh, ay ipipili ng manurit na sanga na magmula sa lahing gabi, isang hanap na mamamahala ng buong karunungan. Paihiramin niya sa buhay ang kakarungan at katuwiran. Dahil kung bakit binanggit ito sa Jeremiah chapter 23 verse 5, kung ating babasahin sa Jeremiah chapter 23, yung sa unang apat na talata, mababasa natin dito ang kawalang malasakit ng mga pinuno ng Israel. Hindi lamang kawalan ng malasakit ng mga pinuno ng Israel. Sila rin po na pinuno
na dapat sana ay gumagabay sa bagay ng Diyos patungo sa kapwiran, sila rin po ay namumuhay sa kasalanan. Nakakalungkot, yung walang formasyon, yung walang utak na kung sino pa dapat yung nagtuturo ng kapwiran, nagtuturo ng kapanalan, nagtuturo ng paraan kung paano tao ay makalapit sa Diyos, sila pa ang mangunguna sa kasalanan. Sa Ezekiel chapter 34, Ezekiel chapter 34, verses 23. Ezekiel chapter 34, verse 23. Ezekiel chapter 34, verse 23. Sa iposa ng Biblia, verse 23. Itatalaga ko sa kanila ang sanghari tulad na unigod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. So again and again, papapansin namin dito ang isang pangako ng Diyos na magmula sa lahi ni David. At patuloy pa rin yung sinasabi ng salita ng Panginoon na sa gitna ng kasalanan at pagkagulong ng Israel sa kanilang kasalanan, na kanilang kasalanan ay sagad na, umabot na sa sigbulan. At kung ating dadalhin ulit yung ating konteksto noong nakaraan sa Isaiah chapter 8 na kung saan ang mga Israelita ay gumano sa pagsangka sa mga demonyo, isang bagay na magpanduan sa harapan ng Diyos sa panahon ng mga Israelita ay nabubuhay, papalayo sa naisin at kalooban at kagustuhan ng Diyos ay ang mga panahon na kung saan ang Diyos kanyang ipinangako ang pagdating ng tagapagligtas. Sa ibig sabihin, sinasabi ko ng Panginoon sa gitna ng inyong kasalanan, huwag kayong mamahal ng pag-asa dahil ako na inyong Diyos ay mayroong pag-asa na gusto ibigay sa inyo. In Matthew chapter 4, pagdating sa New Testament, Matthew chapter 4. Binanggit niya sa Greek, kung ilang kasaysayan sa mga ilang mga lugar sa Palestine. Matthew chapter 4, verse 12. Kasi nabi ko. Napagandaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, duwan siya sa Galilea, ngunit hindi siya sa Nazareth na nilahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawak ng Galilea, na sakop ng Zebulun at Naphtali. Bakit pa dito sa Matthew chapter 4, verse 12, yung sinasabi ng Bible ng Jesus ay bumalik sa Panginoon. Na ito ay mayroong koneksyon dito sa Isaiah chapter 9. Sa mapag-aaralan po natin mamaya. Again, ito ay mayroong bahagi doon sa Isaiah dito sa Isaiah chapter 9. Mamaya, nakita po natin kung ano yung koneksyon ng Matthew chapter 4, verses 12 hanggang 13. Pero tandaan na ang naging buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Sa ating po nagbabasa ng Biblia, alam po natin na ang ating Panginoon sa Kristo ay nagtuturo at naglingkod sa Galilea. And actually, yung Galilea ay bahagi ng pangako ng Diyos dito sa Isaiah chapter 9. Sa pagparaan. Ang sabi po sa ESV, Isaiah chapter 9, verses 1. Ang sabi sa verse 1, "But there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he has made glorious the way to see the land
beyond the Jordan, the Galilee of the nations. The Galilee of the nations. Napapasukin niyo doon sa pangako mo, Diyos, sa Isaiah chapter 9, nabanggit yung the Galilee of the nations. Nabanggit yung Galilea. At yung Matthew chapter 4, first of all, pag binasa ko kanina, ito yung direct fulfillment, ito yung direct ng katugunan at katuparan ng pangako ng Diyos sa Isaiah chapter 9. So sa panahon kung saan maging yung Galilea ay nasa kadiliman, to bring it to the proper context, hindi lang ang Galilea ang nasa kadiliman, kundi ang buong sansimulo ay nasa kadiliman. Lahat ng tao ay nasa ilalim ng kadiliman, sila ay nabubuhay sa kadiliman. But in the context of Isaiah chapter 9, mapapansin natin na yung Galilee, ito ay nasa kadiliman, pero doon sa kadiliman, doon dumating ang ating Panginoong Jesucristo upang sumilay ang kanyang sa mga tao na nakatira doon. And same principle, kapag dinala natin yan sa panahon natin ngayon, walang ibang liwanag sa ating kasalanan, sa ating kadiliman, sa panahon ngayon, maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala kang pwedeng hanapin na pwedeng maging source ng liwanag maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Now, in Isaiah chapter 9, in verses 3 to 5, Isaiah chapter 9, in verses 3 to 5, ito ay nasabi ng Bible. Pinasilan mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, nagagat sila na parang panahon ng anihan, at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan, sapagkat binali mo ang pangako ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay kinasal. Pamalo ng mga api iyong binali, ulag sa milyan na iyong binati, ang pangyapak ng mga mandirma, at ang lahat ng kasuotang tigmak sa lubog ay susunugin. Isaiah chapter 9, verse 35, ito po ay nakakapagpupunod sa sinasabi ng Mesiyanong Ayuda. Ito ay nakakapagpupunod sa pag-aari ng Messiah. So mapapansin natin dito sa salita ng Diyos na ang pagdating ng itinangakong hari ng Diyos ay magdadala ng isang napakagandang kaharian. At alam po natin na nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay bumaba sa langit, nagpunta sa mundo, siya ay naglingkod, siya ay nagturo, nagpagaling ng mga karamdaman, siya ay nagpalayas ng mga masamang demonyo sa mga inaalipin nito. Sa kabila ng kaniyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi siya tanggap ng kanyang mga kababayan. Hindi siya tinagap ng kanyang mga kababayan. So nagkaroon ngayon ng sinasabi natin na Pasko yung kanyang ito. Kaya nasabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang paghahari ng Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Ito ay sa pamamagitan ng paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Ito yung nakakapagpagod sa pagbabago ng pagkatao ng isang makasalanan. Ito ay nakakapagpagod sa regenerative work of the Holy Spirit sa buhay ng isang makasalanan upang siya ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
Ating matatandaan sa pagtuturo ng John the Baptist, maging sa pagtuturo ng ating Panginoon Yesu Cristo, paulit-ulit na binabanggit nila na ang mga tao ay dapat magsisi dahil na ang kahanan ng langit. Kailangan magsisisi pagpalinod sa kasalanan. Pag sabi ng Biblia, kailangan dahil na ang kahanan ng langit. Pero again, dahil hindi tinanggap ng mga Hudyo ang ating Panginoon Yesu Cristo, ang sabi nga po nagkaroon ng posture na yun sa kanya. Nagkaroon na yun ng isang spiritual kingdom, which is, yun ang pagkailangan kung bakit mayroong church. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, the church is composed of every believer who believe in the Lord Jesus Christ. Now, kapag binasa natin ulit yung Isaiah chapter 9, titinalan natin ng konti itong bahagi ito, at bagisan ko siya sa inyo sa verse 3 hanggang verse 5. Pakinig natin, no? Kung sabi na sa verse 3, you have multiplied the nations. Sinabi, ang sabi sa English, you have multiplied the nations. You have increased its joy. No? Sa Tagalog, sabi niya, pag pinagsasabi niya sa verse niya, sabi po dito, pinasignan mo ang kanilang pagdinimang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Basta natin, sa itong Christian kingdom, itong pagdating ng ating Panginoon Yesu Cristo, itong paghahari ng ating Panginoon Yesu Cristo ay magdudulot ng karagdagang kagalakan. So, hindi naman po siya kagalakan dito sa sinasabi ng Biblia sa Isaiah chapter 9, verse 3. So, sabi dito, sila ay pinasugla. Pinasugla ng Panginoon ang kanilang pagdiriwang. O yun, di ba? Pwedeng nagdiriwang kayo pero wala namang kagalakan. Nagdiriwang kayo pero wala namang sigla. Pero ang sabi ng Panginoon, sa pagdating ng kaharian ng ating Panginoon Yesu Cristo, sabi niya, pasisilain niya ang kanilang pagdiriwang at dadagan ang kanilang tuwa. Nilaban mo, verse 4, sapagkat binali mo ang pamakot ng kahirapan. At ang mga bigatin sa kanilang balikat ay iyong pinasan. So pagkala, kasiyahan, ano ba? Mapapos natin pamamamedrin sa pag-aaral ng ating Panginoon sa Kristo. Magkakaroon ng katagumpayan. Hindi lamang yun. Pasilin po niyo. Pamalo ng mga api ay iyong binali tulad sa ngitian na iyong ginapit. Ang ibig sabihin dito sa salita ng Panginoon, na binali ng Diyos ang pamalo ng mga api. Alam niyo po, sa katunayan, matitigil ang digmaan, matitigil ang giyera kung wala ng nagmamanufacture ng mga sandagang patima. Hindi na pwede magdigmaan ng mga tao kung wala silang sandagang pandigma. Tama? So, kaya ito ang giyera kasi nagmamanufacture, nagpo-produce pa rin na magandang pandigma yung mga tao na responsable doon. Pero mapapansin natin dito, sa sinasabi na sa chapter 9, hindi daw patutigilin. Hindi pa patutigilin eh. Hindi na ng word. Na pagmamanufacture ng mga sandagang pandigma, sabi ng Panginoon dito, babalikin. So, ibig sabihin, pagdating ng ating Panginoon Yesu Cristo, yung pag-aaral ng ating Panginoon Yesu Cristo, doon sa Messianic Kingdom, mapapansin po namin na matatapos na lahat ng digmaan sa lahat ng sulok ng mundo. Walang mag-away-away, kapag sa pagkakasundo, magkakaroon ng kapayapaan. But again, hindi ito mangyayari hanggang hindi bumabalik ang ating Panginoon Jesus.
So, hanggang hindi dumarating si Jesus, patuloy tayo makakarinig ng balita patungkol sa limahan. Isaiah chapter 9, verse 67. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom to establish in and uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this. Isang bahagi ng mga talata sa Biblia na nababasa po natin, pero kadalasan na hindi po natin nabibigyan ng diin. Na ang pangalan patungkol sa ating Mesaya, sa ating tagapagligtas, ay hindi namin makapagpapag doon sa pagligtas na gagawin ni Jesus sa ating doon sa Kalbaryo. And in reality, mapapansin po natin ang magbinasa natin yung Isaiah chapter 9, verses 6 hanggang verse 7, mapapansin po natin that we are here, we have been given the character of a perfect Savior. Isang tagapagligtas na walang kapintasan. I mean, lahat ng mga bagay na pwede mong hanapin ay nasa Kanya na. Nasa ating tagapagligtas, nasa ating Panginoong Yesu Cristo. Again, makita na natin mga kapatid, Isaiah chapter 8, Isaiah chapter 9, ay nakapatungkol sa itinalagang kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang buhay ng tao pwede ma-extend. Ma-extend in a sense na dahil sa mali ng technology, kahit na merong paparamdaman, nag-aawaw buhay ka naman, pero sa galing ng siyensya is pwede pang, walang buhay ng in-a-sense na kaya lang i-revive. Pero yung extension ng buhay ay gamit ng sa sense kasi ang Diyos ang nagtakpa ng buhay ng tao. Alam ng Diyos kung gaano ang dami ng buhay ng tao. Pero ang ibig sabihin, ang mga tao, kahit mananasan nila yung extension ng buhay nila, pero wala nang kaligtasan ng kaluluwa, wala nang din. Kaya ang ating Panginoon Yesu Cristo ay hindi napalito para kaya natin na. No? Ang ating Panginoon Yesu Cristo ay hindi napalito para lamang magpagaling ng karamdaman kasi bali wala. Pagaling sa karamdaman kung wala ng kaligtasan ng kaluluwa. Diba? Wala nyo lang pera, hindi ka naman magtas. Masaya ka nga. Pero malulunod ka lang sa impero pagaling pa naman. Mataas ang naabot mong edukasyon, marami ng achievement sa school. Pero ang lahat ng mga bagay na iba, walang mapapahamot sila ng kanto mo sa impyerno. Kaya ang pinaka-main point ng pagdating ng ating Panginoong Yesu Cristo sa mundo ito ay para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. At sa gitna ng pag-iniwan sa Isaiah chapter 8 at sa Isaiah chapter 9, again, ang pangako ng Panginoon sa kanyang bayan sapagkat isinilang, sa verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pagmamahala at siya'y katawagin na hangang-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Sabi ng Nasri, basahin niyo po, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called, he said, sabi sa English, Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Papansin natin itong baby na ito, yung anak na ito,
yung sanggol na ito, meron siyang titulo kaagad. Meron siyang posisyon kaagad na binasa ng Bible. At yung posisyon na ito ay hindi posisyon na ibinigay sa kanya nung siya ay nandito sa lupa. Ito ay posisyon na tangang-tangang na niya bago palikain ang sanlibutan. So a child is born. Now, ano yung sabihin ito na a child is born? Alam mo kung yung sabihin ito na isisilang ang isang sanggol? Ito ay nakakatungkol doon sa pagiging tao ng ating Panginoong Kristo. Nandiyan pa po ba kayo? Isip pa po ba kayo? Ha? Baka bulat yung mga ninyo, pero tulog na yung isip ninyo. Wala na kayong mag-get sa mga usapan natin. So, agad sabihin ng Bible na at siya ang sport, kailangan matulong sa pagiging tao ng ating Panginoon sa Kristo. Talagang mo pa yun, totoong tao ba si Jesus? Totoong tao ba siya? Nainiwala ba kayo na totoong tao ang ating Panginoon sa Kristo? Tama? Tao siya. Okay? Now, and actually, ang sabi ng Philippians chapter 2, ito ay isang pamilya ng lata na madalas na basahin po natin. Ang sabi doon, pinibag niya ang pagiging Diyos. Siya ay nagpapababa. Nabuhay ng isang alipin. Kapag pinasa natin yung Book of Hebrews, sa aklat ng Hebreo, sabi doon, sa lahat ng kakaraanan ay pinukso ang ating Panginoong Yesu Kristo, ngunit natagpuang walang kasalanan. Wala din, sa lahat ng kakaraanan ay pinukso ang ating Panginoong Yesu Kristo, pero natagpuang walang kasalanan. Ano ang point? Dahil siya ang tao. No, hindi gawa-gawa ang pagiging tao ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi imagination ang pagiging tao ng ating Panginoon sa Kristo. Totoo siya mayroong butot balat. Totoo siya mayroong mata, mayroong ilong, mayroong tenga, mayroong bibig. At nung siya'y naging tao, listen to this, nung siya ay naging tao, anong tawag niya? Kung ano? Ang ako na nagdaan. Pag-ibig. Kaya nga dito, nung si Jesus, ang Diyos, ay nagkakawang tao, at dahil siya ay tunay na tao, ramdam na sa ano ang pakiramdam mo. Siya ay sakal din. Sakal na. Kung paano mo naramdaman yung sakit. He was hurt. We were hurt. Sabi, nasasaktan, pag-persecution, saan bahagi din tayo nasasaktan. Alam ni Jesus kung paano yung pagkakita, kung paano yung pagkakita ng sarili. Alam ni Jesus kung paano magutom. Alam ni Jesus kung paano ang magkakawa. Alam ni Jesus kung paano talikuran. Alam ni Jesus kung paano siya iniwanan. Dahil doon, sa kanyang pagiging tao, naranasan niya ang lahat ng pakiramdam ng tao, is able to sympathize with us. Diba? Minsan, may mga kaibigan tayo pumalag sa atin. Kaya ka nilang gawa ko. Pag-ilang bakol. Ito sasabi ng kaibigan ko. Sis, bro. Hindi ko alam kung una yung lalaki na yun. Tama. Sabi niya, di ba? May sasabi sa'yo, alam ko kung yung tunay na pakiramdam mo. Kasi madalas marinig ang kaibigan natin, hindi ko alam kung yung tunay na lalaki mo. Pero ito yung kaya ng sabihin sa loob. Kaya si Jesus, iba siya. Umiyak ka. Nang kaya. Umiyak ka. Diba? Sasabihin Jesus na sa'yo,
kung nandun man siya physically. Alam mo ba kayo? Ganun naman kung pangyayari nila. Dahil ako kahit nagtulungan. Dahil exact yung pakiramdam na nagkarasa na mo ngayon. Magandang naunawa. So hindi ka perfect. Yung mga guys, bless. Hindi lang yun. Lahat pa yun sa kapat. Sobrang kapat. Nalaking pa yung mga but above all those things na naranasan ng aking Panginoon sa Kristo, alam niyo po ba? Yung pinakamatinding kadahilanan kung bakit pinakailangan maging tao ang anak ng Diyos upang mamatay. Kasi wala siyang katawan. Hindi siya isinilang bilang isang tao. Siya pwede pa wala. Kaya mali yung sinasabi ng ibang religion. Tingnan nyo. Diyos ba yan? Bakit namatay? Yung ba yung namatay? Ang kanyang katawan namatay. Pero hindi namatay ang kanyang pagiging Diyos. At yun yung pinakamabigat na dahilan kung bakit ang ating Panginoon na si Kristo ay kinakailangan maging tao upang siya ay mamatay para sa atin. Sa bawat na kanyang pagiging tao ay gagawin niya ang mabigat na kasalanan ng tao. And then, ang sabi ng Isaiah chapter 9, verse 6, sapagkat isinila ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Now, ang sabi sa English, yung sabi ko sa verses for us, a child is born. Medyo hindi malinaw sa magandang balita translation kapag inyong binasa, dahil sabi dito sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Pero dito sa ESV translation, sa atin yan, for us, a child is born. Pero pagkukulo, to us, a son is given. A son is given. Ibinigay ang bata sa atin. No, yung pagkasinan ng sanggol na kapatukol sa kanyang pagiging tao, yung sinabing for us, a son is given, nakapatungkol yan sa kanyang pagiging Diyos. So, he's 100% God. And 100% human. Kasi kung hindi siya Diyos, walang kabuluhan ang kanyang pagiging tao. Bakit? Kailangan siya ay Diyos para mailapit ang makasalatang tao sa Diyos. So ito kayo sa chapter 9 verse 6 ay malinaw na baka na isang mabigat ng pagkakon ng salita ng Diyos na ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi lamang tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao. At alam namin ang sinasabi dyan ni Mateo sa Matthew chapter 1, sinasabi doon, a child born, sinila ang isang sanggol. Sabi ng Bible, sa Isaiah chapter 9, ang sabi dito, and his name shall be called. Sa New Testament, ang tawag sa kanya ay Emmanuel. Pero sa Isaiah 7:14, puro lang tayo ng konti at tayo ng konti, Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? That is God with us. Sumasaan ang Diyos. Bagamat ang panahon ng ating Panginoon sa Kristo ay natawang tao na buhay sa panahon ng mga Israelita, siya ay kasama nila physically. He is with them in his physical form. Pero sa ating panahon ng Panginoon, kayong mga hindi nakakita sa kanya physically, ang sabi ng Panginoon ay na work with you, no perspective. Hindi tayo iwan ng babayaran.
Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20, I will never leave you, I will be with you always. Hanggang sa dulo ng panahon, sabi ng Panginoon Diyos. So hindi tayo iniiwan ng Panginoon dahil hindi tayo akma doon sa kanyang titulo o pangalan ng Emmanuel na ibig sabihin is God with us, sa atin, Diyos. So ibig sabihin, our Lord Jesus Christ is God with us. Yan ang katotohanan na nagpapaturo na sa gitna ng pagdiliman, mayroong pag-asa. Sa gitna ng kalituan, mayroong direksyon. Dahil sa ating Panginoon na siyang tunay at natatanging pag-asa namin dito sa matinig ng mundo. Hindi alam ng tao na may Panginoon ang sanggol na bilangan nilang patayin yung Panginoon na si Kristo na pinagtatawanan nila. Itong Panginoon na si Kristo na mayroon tayo na wala mo dapat ba? Siya ang anak ng Diyos. May kailangan para sa mga now, yan ang ito. Tingnan natin yung mga ilang mga title na meron ng ating Panginoon sa Kristo. Sa Isaiah chapter 9, once again, sa verse 6. And sabi niya, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called, number one, Wonderful Counselor. Sa Tagalog, sabi ko dito, na siya tatawagin tagahangang tagapayo. Siya tatawagin tagahangang tagapayo. Maraming tao sa panahon natin ngayon, nag-ahanap ng karunungan. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon, nag-ahanap ng sagutan. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon, nag-ahanap ng kahulugan ng buhay. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon, nag-ahanap ng solusyon sa kanilang mga problema, bakal sa kanoon. Yung iba, nagpupunta sa mga psychologists. Pero nagpupunta sa mga psychiatrists, may nagpupunta sa mga analysts, may nagpupunta sa mga counselors. Merong iba na babasa ng mga ulat, merong iba na naghahanap sa internet, nag-google, nag-search sa web, kung ano yung pwedeng maging kasagutan sa mga katanungan. Nandito sila. People are trying everything. So, sinusubukan ng lahat ng tao ang mga bagay na kanilang subukan para makahanap ng katugunan doon sa kanilang mga katanungan at mayroong mga ilan para mawala yung pagkalitunyas sa taas. Pagkalitunyas na ito ay lumalaki sa mga demonyo. Pero pinakakalupon, wala silang makahanap na tunay na tulong. Wala silang makahanap na tunay na tulong. Bakit? Ito yung hamon sa atin. Ito yung hamon sa mga tao. Ito yung hamon sa mga Kristo. Are you searching the answers for your question sa salita ng Diyos? Kapatid, paalam sa'yo. Sa akin, hinahanap ba ang kasagutan sa iyong mga katanungan? Ang solusyon sa iyong mga problema sa salita ng Diyos? Naghahanap ka ba ng isang kahanap na tayo? Magbibigay sa iyo ng wise counsel. Magbibigay sa iyo ng karunungan. Unang karunungan. Brothers and sisters in Christ, bakit ito? Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang sariling anak. At ang sabi ng Biblia, He will be called Wonderful Counselor. He is perfect Counselor. So pag-anak ka ng karunungan, ang karunungan ay makahanap. Yes. Why?
Because God knows everything. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Di ba? Kung lalapit sa isang tao, pwede makatulong sa iyong problema, sino ang lalapit mo? Yung tao ba na walang alam o yung tao na alam ng lahat ng bagay? And that is our Lord Jesus Christ. And that is our God. He knows everything that's what He is called wonderful counselor. And at the same time, hindi naman yun. Alam na lahat ng Panginoon Yesus Cristo ang lahat ng bagay patungkol sa iyo. Ang lahat ng detalye ng buhay mo. Ang pinagkabalitan ng lahat ng mga problema mo. Alam lahat iyan ng Diyos. Kailangan ng Diyos. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng iyong puso. And God is always willing to answer those needs. Handa sa lingin ng Diyos sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Hindi namin ito. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamagandang para sa iyo. Na madalas, makakailangan na ito. Alam ng Diyos kung paano niya sumali ng ating mga problema. Hindi siya katulad ng Diablo. Na kung lumakas ng malina. Ang Diyos, nagsisarap siya. Lumakas ang malina. Hindi lamang yun. Kapag ipinagpatuloy natin dito kabasa sa Isaiah 9:6, hindi lamang siya wonderful counselor, sabi nito, He is the mighty God. Ano sa Tagalog, sabi niya, the mighty God? Sabi dito, makapangyarihang Diyos. Diba? May mga kaibigan tayo, nilalapitan natin, tama? O may problema ka parang nakakaya. Ano gagawin ng kaibigan mo? Sasabihin sa iyo kung ano yung pwede niyang gawin. Tama? Bigyan kayo ng advice, steps, whatsoever. Pero ano yung sabihin ito na ang ating Panginoon Yesus Cristo is the mighty God? Makapangyarihan Diyos, ibig sabihin, dahil siya ay makapangyarihan Diyos, kaya mong bigyan kanya ng lakas kung paano mo hagin yung mga problema mo. Or bibigyan kanya ng lakas upang yung mga steps kung paano mo maayos sa mga problema mo, bibigyan kanya ng lakas sa mga bagay na iyon. God can energize you to do it. Kaya ka palakasin ng Diyos para gawin yung kalooban niya. Kaya sa panahon na nangihina ka, kanino ka lumalapit? Sa panahon na hindi mo kaya, sa panahon na bukal ka na, sa panahon na pagramdam mo, wala ka ng lakas na maibuto. Kanino ka lumalapit? And nothing else, kayo lumalapit if you are praying. Pwede yung masagot, kung kayo lumalapit, kung kayo di lang hinala, kung kayo ay nananalangin. Pero kung walang kaya nanalangin, kaya naman sa inyo kayo ay lumalapit, at hindi na palakas sa Diyos. Sa panahon wala akong meta, sa panahon wala akong pagkain, sa panahon wala akong alaman, sa panahon meron pang exam, sa panahon meron pang quiz, sa panahon meron pang problema ang marriage mo, meron pang problema sa boss mo, meron pang problema sa negosyo mo, meron pang problema sa pagkakaroon mo, kanino ka pag-uhubod na lakas? Sabi ng Bible, He is mighty God. Siya ay makapangyarihang Diyos. Siya ay makapangyarihang Diyos. Di naman yun. Kapag ang Panginoon Yesus Cristo, may siyang karapatan, nakaubigin yung kanyang buhay. Ano ba? He is called Everlasting Father. Everlasting Father.
Ibig sabihin, dalawa ka man. No? Sabi dito, His everlasting Father, no? Alam ko, kayo papalito. Kasi ang ating ng Kristo kayo nang anak mo siya inabitaw. Pinagpapakita na kanyang magpapasama. But in the eternal past, bago pa rin kayo lahat ng mga bagay sa mga ito, He is our everlasting Father. Okay? Siya ang ama ng eternity. So, hindi ko na yung bata. Ang pinag-usapan natin dito. Ano pa po? Pag-apat, dito tayo magkakapos for time's sake. Ang sabi dito, He will be called the Prince of Peace. Ang kaharian niya ay punong-puno at pinag-aalihan ng kapayapaan. That is our Lord Jesus Christ na namatay sa Kalbaryo. Paano naman tawag na siya ay prinsipe ng kapayapaan? Number one, siya ang nagdaan upang ang Diyos at ang tao ay magpapatay. What? Ano sabi ng Bible? Dahil sa inyong pagkakasala, kayo ay kabilang sa mga taong pinag-uutan ng Diyos. So dahil po, kabilang tayo sa mga kaaway ng Diyos. Kabilang tayo sa mga taong pinag-uutan ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, dati na galit ang Diyos sa makasalanan araw-araw. Can you imagine that? Dahil sa ikaw ay makasalanan, ikaw ay nagkakasala, ikaw ay makasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay galit sa iyo araw-araw. Pero ano ginawa ng Diyos? Pinili ka niya, bago pa kayo sa libukan. Pinlano ng Diyos na isumo ang kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo upang mamatay. At ang sabi ng Biblia, ang sino sa kanyang tumangga at sumampalataya ay binigyan ng karapatan na ano? Maging anak ng Diyos. Sabi ng Amen ng mga anak ng Diyos. At naniniwala kami na amang ninyo ang Diyos. Iwala kami ba kayo na kaya niyong ibigay ang lahat ng inyong mga pangangailangan? Sabi ng Bible, huwag kang mabalsa. Dahil ang pagkabalsa ay para lamang sa mga taong hindi kumilala sa Diyos. Ang mga nagkakaroon ng anxiety, ang nagkakaroon ng depression, ay para lamang sa mga taong kulang ang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Nasabi niya ni Pablo sa Romans chapter 8, hindi niya pinagkait sa atin ang kanyang sarili anak. Ipagkakait niya sa atin ang ating mga pangangailangan. No? God the Father, ang pinakamahalaga sa anak, kanyang kaya sa isang anak. Hindi nga niya yung ipinagkait sa iyo. Hindi niya ipinagdamag sa iyo. So, sumampalaya kay Jesus Christ na kabilang ka sa pamilya niya. At ngayon, pagdating mo, pagkakaitan ka ba ng Diyos? Pagdatanggol ka ng Diyos? Kapag kung pagdating mo, pagdatanggol ka ng Diyos? Kung pagdating mo, pinapabayaan ka ng Diyos? Siya ang puso mo. Baka hindi ka lang buhay. Ayaw sa kamasukan ng Diyos. Ayaw sa nais ng Diyos. Ayaw sa gusto niya ipagawa ng Diyos. Siyempre, nagkasundo ng anak ng Panginoon sa Kristo, ang Diyos na nagtao. Pangalawa, ang ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Okay, nasabi ng Apostol Pablo, and the peace of God that transcends all understanding will guard your heart. No, araw-araw bibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. O baka hindi ko binibigyan sa Diyos. No? Iba yung mabuhay ng napayapa ka.
Okay, payapa ka ba kasi alam mo, kinabukasan, meron kang pera na nakauwi ng pangangailangan. Okay ba yun eh? Ang kapayapaan nagaling sa Diyos, hindi lamang nakapatungkol sa pera. Dahil ang kapayapaan nagaling sa Diyos, payapa ka kahit ano man ang meron ka bukas dahil alam mo ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga pangangailangan. Yan ang ibang klase ng kapayapaan na ginagawa sa Bible. So, paalala po, sa ating lahat mga kapatid, as I end this preaching para sa ating lahat. As conclusion, babalikan lang natin saglit ang lahat ng mga pinag-usapan natin. Ang batang pinagdit ni Isaiah ay hindi ka lang yung bata. Siya ay kahangang-hangang tagapayo para sa mga nagilito. Siya ang kapangyarihang Diyos para sa mga nangihina. Ang walang hanggang Ama para sa uhaw sa buhay ng walang hanggan. At ang prinsipe ng kapayapaan para sa mga makasalanan gusto mapatawad at magkasundo sa Diyos. At bagamat siya ay nangihina noon, hindi kanselado ang kanyang kaharian, ito'y tiyak na darating. Siya'y babalik. Hindi mo pa mag-alok, hindi mo pang maghanin. Pero kapatid, tandaan ito. Ang kaloob, ang regalo ay hindi para sa lahat, kundi para sa pananampalataya. Ang kaloob ay hindi para sa lahat, kundi para sa lahat ng pananampalataya. Walang kaligtasan, walang pag-asa, walang kapayapaan, at walang buhay na walang hanggan sa mga taong wala kay Kristo. Ngunit, sa mga gumaganggap at sumasampalataya sa Kanya, siya ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya kapatid, paalala, narito ang liwanag, huwag ka nang bumalik sa dilim, ang tagapagligtas sa inyong mga Tandapin mo, ang Panginoon si Kristo, siya ang kaloob, regalo ng Diyos. Kapatid, kaibigan, hindi ko alam ano pwede yan. One instruction. Pero kapayapaan na galing sa Diyos. Sa mga makinan, para nagpalataya sa ating Panginoon Diyos. Salamat po Diyos sa umaga nito sa inyong magandang open, ipinaranas namin. Salamat po Diyos dahil inyong anuman ang pangako sa pamagitan at buhay ng aming Panginoon sa Kristo. Ang aming kahangang nagapay, ang pagkakaroon ng Diyos, ang aming walang pangandang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Salamat po Diyos sa lahat nito. Purihin at nagay ka sa amin na sa maraming sa